Good day everyone, my name is Kurt I. Ochada and I'm the next reporter to discuss our topic which is food safety and sanitation. Last time na-discuss na ni Mr. Paulo Esmeralda what is food safety and what is sanitation. And now let's move on to the principles of food safety and sanitation, common causes of food contamination, and practices for maintaining food safety and sanitation. But first, let's have to discuss the principles of food safety and sanitation. First, we clean. Always wash hand, utensils, food contact surfaces before and after handling food. So, gina-practice naman nato na sa itong panimalay nga before and after ta makaon is maghugas asa ta sa itong mga kamot. Din sa mga utensils nga itong panggamiton, if is waya siya na suyod sa kitchen cabinet, tara siya sa kitchen hander. So, open area man siya. Possible nga na mga abog nga natagak gikan sa tumang kisami, mga iti sa tiki, mga balhibo sa iring kung namagani mga iring. Then sa food contact surfaces, kung asa nato ipambutang atong mga pagkaon, especially sa atong dining area, sa atong lamisa where dira man ta magkan-anay. So dapat ang lamisa ato asa siyang tapuhan before nato ibutang atong mga pagkaon. Then after ana is na may sa pagkaon nato na may mga stains or mga mong humabilin ato gihapong trapuhan ang lamisa. Then, separate. Avoid cross-contamination by keeping raw and cooked foods apart. So, katong mga raw foods, or katong mga hilaw, or wa pa naluto nga pagkaon, mga cooked foods, katong foods nga naluto na, is dapat ato gaditong i-separate. Especially kung magbutang mo ka ng raw foods and cooked foods sa ref. So, kanang mga raw foods like meat, veggies, fruits, then mga cooked foods nga diyan pabutang kung na ba may mga lechon dira or mga manok or bisan unsa nga mga cooked foods ninyo. So dapat kato mga cooked foods nga inyo ibutang sa ref is naka-cover siya or nakasuot siya sa plastic container para ma-prevent nato ang cross contamination. Then next, cook foods to the right temperature to kill harmful microorganisms such as bacteria and virus. So dapat sa itong pagluto sa itong pagkaon is natay measurement or right temperature or ang kainit para gradually ang mga bacteria sa itong mga pagkaon is mamatay. Also magdepende rin hapon na kung kuan ba kan pa ng veggies ba or mga meat imong lutoon. Chill. Refrigerate perishable foods promptly to slow bacterial growth. So katong mga foods nga dali ra madaot or mabugok. For example, poultry, fish, meat, dairy, eggs, fish, veggies, and fruits. So necessary gyud nga ato siyang isuyod sa ref para di siya dali madaot and also ato siyang magamit o makaon in the other day. Then check expiry dates and food quality before use. So as a buyer and consumer ato asa siyang i-check ang expiration date sa isa ka product kay sometimes especially sa mga mini store na sila mga food product nga gina-display nga expired na ito. Then in case nga ikaw makapalit sa expired nga food product is pwede ka maka-complain or pwede mo siya mabayluan kay kibamang ka nga expired na to nga food product. Then sa food quality is dapat kibaw ka mamili kung kini na mga product is fresh pa ba ni, din unsa na mga nutrients ang imong pwede nga makuha ani. It's either na siya positive or negative effect sa imong health. And now let's proceed to the common causes of food contamination. First, we have improper hand washing by food handlers. So, dili proper or dili sakto ang paghugas sa isa ka food handler sa mga kitchen equipment and utensils where ang mga bacteria or stains is naragihapon, especially ka ng mga oily foods like baboy. Then, dirty kitchen equipment and utensils. For example, ang kutsilyo, igamit nimo siya panghiwa sa mga vegetables, din igamit po nimo siya panghiwa sa mga karni. Then sa utensils, kanang kutsara, igamit nimo siya pang tilaw sa adobong manok, din igamit po nimo siya pang tilaw sa sinabaw, where nagkusto siya og food contamination. Then, cross-contamination between raw and cooked foods. So, waya nakaseparate ang raw foods and cooked foods or ang mga cooked foods wa siya nakakover or nakasuyod sa container where nagkusto siya sa food contamination. Then next, improper storage temperature. So, sa panggirif ni mga pagkaon is naay kibali ka nang na daot kay imo nakaset raman ang temperature nimo sa into a normal temperature
where wa nimo tag consider nga dili ra di ay mga fruits and vegetables ang imong tagpa-reef is na po dito mga karni, where ang karni is need ni higher temperature para ma-preserve ang iyang freshness o dili siya madaot. So katong karni nga wa na paste to mga kibali mga bacteria, so ni-spread to mga bacteria so the other foods din na naggusto siya to other foods o food contamination. Then last is use of contaminated water and ingredients. So usahay no labi nagwatay tubig is magamit ito tag kanang kabo atong sudan o kanang tubig. Then mao na to siyang gamiton pang kuan kibali panghugas sa mga, for example kanang mga lamas nga atong panggamiton, mga bombay, ahos. So kana ra tong kibali isa kana ra tong nga tubig sa kabo atong gamiton panghugas ana. So wala ta kakibaw nga katudeng water nga nasa kabo nga atong igamit panghugas sa mga lamas is contaminated na dito kay kibali nagkasagol-sagol naman ang kuan, like sa naghugas ka kanang kuan mga bombay din ahos, din nagabalik-balik naman to sa imong kamot to mga kibali baho nila or mga kuan. So nahimo na tong contaminated tong water nga nasa kabo. Then ingredients. So for example, so di man gadyo nato pa ko ano kadi na gadyo nato malikayan nga kanang daginoto na kan gadyo nato ang mga lamas nga atong gamiton sa pagluto og sudan. Dabi nagwatay kwarta magpanit. So bisan kanang bombay or ahos is kanang kuan na nadaot na isa to gapon siyang gamiton para lamang natay lamas sa tong lutoon nga sudan. Last is practices for maintaining food safety and sanitation. First, we have personal hygiene. Food handlers should wash hands regularly, wear clean uniforms, and use hairnets or gloves. So as a food handlers, no, especially kung nakagikitiran or isa ka food server sa isa ka event, is need gyud nimo og personal hygiene. So you need to wash your hands regularly. Also magtawas ka o magpakumot para kumot ka. Then wear clean uniforms or kanang pwede ra white t-shirt as a formal attire nimo as a food server. Then kanang hairnet, so magamit kag hairnet para ang mga buhok nimo is di sibita siya mo matagak padung sa mga pagkaon, and also protected imong buhok sa mga abog. And also kanang gloves, pwede ra kanang mga plastic gloves para dili mahugawan imong kamot kung mag-serve na kag mga pagkaon. Then next is proper food handling. So avoid touching foods with bare hands. Use utensils when serving. So sa ato na sa Pilipino is kanang habit ng gadget nato or behavior na nato nga magkinamot gadget ta di nato makuan nga mokuha tag pagkaon gamit ra atong kamot. Pero as a proper way dapat magkuan gadget ta or para prevent nato ang bacteria, the spread of bacteria and food contamination is dapat magamit gyud tag utensils kung magkuha tag pagkaon. So clean work environment. Sanitize cutting boards, knives, and countertops after its use. So need ka dyan nato isanitize ang mga cutting boards, knives, and countertops after nato siya gamiton, especially kung gikan nato siya gigamit sa mga paghiwa-hiwa sa mga karni, baboy, baka, or even sa mga fish. So dansa man gadyo na siya no. So need ka dyan nato siya isanitize. Pwede nato gamitan siya og kanang suka or babara nato suka tong mga cutting boards, knives, and countertops, or saho mas prepared ko kanang kibali John Rooks. Kay mas dali man mapatay ang mga bacteria o dali mawa ang mga lansa. Then last is waste disposal. Disposal of waste properly to prevent waste infestation. So katong mga bagaw o mga bagaw or mga panit sa mga kanang gipanggamit nato na mga kuan sa pag-prepare sa atong pagkaon is dapat segregate to siya, then ato siyang i-dispose sa proper dump site, or kung magani mo kanang kibali proper dump site is kanang maghuwat ra mo bitaw sa katong dump truck nga mag collect sa mga basura.